Good morning, good evening, welcome RTV Live. Welcome to the Philippines, street food. So marami po tayong pag-uusapan ngayon, yung pagkain sa Pilipinas. Ayan. Kasalukuyan ay pag-uusapan natin yung mga pinaka mabilis at masarap at very mura lang po sa Pilipinas. Ayan. Una, balot. Balot ay isang karaniwang kinakain ng kasamang kurot na asin. Bagamat mas gusto ng kumakain ng balot ang itlog na may sili at suka. Ang mga itlog ay pinupuri para sa pagkakatugma ng textures ng itlog at ang lasa. Fishball. Ang mga bula ng isda ay mga bula na gawa sa fish paste na pagkatapos ay pinakuluan o pinirito. Katulad ng komposisyon sa fish cake, ang mga fishball ay kadalasang ginawa mula sa fish mince o sirimi asin at isang culinary blender tulad ng tapioca flour, corn or potato starch. Kikiam. Ang mga street food na ito ay gawa ng isda, squid ball, chicken ball, pusit at manok, habang ang kikiam ay gawa sa karne ng baboy na inaluan ng harina at pampalasa at tinuhubog ang bula at pinirito. Mami. Bakit tinatawag itong mami soup? Pinaniwalaan na si Mamon Lok ang nag-imbento ng pansit na supas na tinatangkilik na maraming Pilipino sa kasalukuyan. Lugaw ay isa sa maraming variant ng rice dishes sa Pilipinas. Ito ay isang plain rice na sinigang na may lasa na aromatics at nilagyan ng toasted na bawang, scallion at isang pinakuluang itlog. Goto, kilala rin bilang arroz caldo o con goto, ay isang Filipino rice at beef strip roll na niluto gamit ang luya at pinalumtian ng toasted na bawang, scallion, black pepper at chicharon. Ito ay kadalasang inahain kasama ng kalamansi, toyo o patis. Bilang pampalasa, gayon din ng isang hard-boiled na itlog. Empanada. Ano ang empanada sa Pilipinas? Ang Pilipino empanada ay kadalasang naglalaman ng giniling na karne ng baka, baboy o manok, patatas, tinatadtad ng sibuyas at mga pasas. Sa isang medyo matamis na tinapay na harina ng trigo. Sorbites. Ano ang sorbites sa Pilipinas? Ang sorbites ay isang tradisyonal na ice cream na nagmula sa Pilipinas at kakaibang katangian ng paggamit ng gata ng niyog at ugatas ng kalabaw. Kadalasang tinatawag na dirty ice cream ito na iba sa katulad na pangalawang sorbet at sherbet. Halo-halo. Nagmula sa Pilipinas, ang halo-halo ay isang hait
na ice dessert na tinatalo ang anumang snow cone sa isang mainit na araw ng tag-araw. Ang ibig sabihin ay mix-mix sa Tagalog. Ang ice treat ay nakuha ang pangalan nito mula sa isang konkonsyon na matamis na sangkap sa mga interesanteng lasa at texture na nilagyan ng shaved ice at may kasamang evaporated milk. Turon. Ang turon kung minsan ay tinatawag na banana lumpia ay sikat na matamis na pagkain sa kalye sa Pilipinas. Kinakain bilang merienda o panghimagas, gawa ito sa hiniwang saging na saba na nirolyo sa brown sugar, binalot ng lumpia o balat ng spring roll, pinirito pagkatapos ay pinihiran ng hard caramel. Lumpiang tauge. Saan nagmula ang lumpiang tauge? Ang isang kapansin-pansing variant ng lumpiang gulay ay lumpiang tauge na kadalasang ginagawa gamit ang toge or mung bean sprout. Ang pinagmulan nito ay parehong impluensyado ng Espanyol at Chino. Lumpiang gulay is a Filipino version of chimichanga. Lumpiang Shanghai. Ang lumpiang Shanghai ay tinuturing na pinakapangunahing uri ng lumpia sa lutuing Pilipino. Maaring tukuyin ang lumpiang Shanghai sa paggamit nito ang giniling na baboy bilang pangunahing palaman. Ang giniling na baboy ay ginisa sa pinong tinadtad na karot, bawang, sibuyas, bawang at asin at paminta ayon sa panlasa. Cheese stick. Cheese stick ay ang piniritong merienda na binubuo ng mga niwang keso na nakabalot sa spring roll wrapper. Ibang-iba ito sa mozzarella stick, ngunit pareho silang may pagkatulad. Cheese stick at mozzarella stick ay malutong sa labas at malambot sa loob. Taho. Pinakamainam na kainin ang taho ilang segundo lamang pagkatapos i-assemble dahil ang soy water mula sa iyong tofu pudding ay may posibilidad na tumulo mula sa mismong pudding at masyadong nalalabo nito ang sugar syrup kung hayaan mo itong tumayo ng ilang minuto. Ano ang simbolo ng taho? Sa katunayan, ang taho ay sinusumbolo sa sipag at tiyaga ng Pilipino. Ito ay nagtanim sa akin ng isang malalim na paggalang sa lahat ng mga mangangalakal. Banana Q. Ang banana Q ay ginagawa gamit ang mga piniritong saging na pinahira ng caramelized brown sugar. Ang mga saging na ginagamit para sa recipe na ito ay saba bananas, sa kadalasang ginagamit sa pagluto sa Pilipinas. Karaniwang ito'y tinutuhog sa isang patpat sa kawayan at ibinibinta sa mga lansangan. At sana mayroon tayong natutunan. Huwag nating kalimutan kung anong mayroon tayo. Kaya be proud tayo maging Pilipino. This is Arch TV Live and thank you for watching. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Sana mayroon kayong natutunan. To God be the glory. Bye-bye.